Kumusta ka na? Ang tahimik dito, no? Napakaganda rin ng lugar na to. Ang lugar na to ay tinatawag na Geethorn o sa iba, Dutch Venice. Kasi mukha siyang Venice pero matatagpuan ito sa Netherlands. Wala kang maririnig na ingay ng sasakyan dito kasi halos walang kalsada. Makikita mo lang rito ay daanan ng tao, bisikleta, at ang pangunahing paraan ng paglalakbay dito ay bangka. Tulad ng virtual na ginagawa natin ngayon. Nakapunta na ba ako sa lugar na to? Hindi pa. Pero tingin ko mag-e-enjoy kayo sa ride natin. Gaya ng nararamdaman ko tuwing napapanood ko yung mga video sa Geethorn. Isa to sa mga pinaka-relaxing na lugar sa mundo. Ang mga bahay dito, may mga bubong na gawa sa dayami at maraming tulay na gawa sa kahoy. Para kang bumalik sa ibang panahon. Walang pagmamadali, walang stress, at napakatahimik. Kaya perfecto para sa mga gustong magpahinga. Imagine, walang maririnig na busina, walang maririnig na traffic, at kahit saan ka tumingin, puro nature at tubig lang. Napakalinis ng hangin, at yung tunog ng mga ibon, at ang tubig. Natural therapy lang siya. Ang lugar na to ay hindi lang basta tourist spot, pero isang paalala na pwede naman palang mabuhay ng simple. Na hindi natin kailangan laging magmadali, tumakbo, o maghabol sa kung ano-anong bagay. Minsan, sapat na ang maupo sa isang bangka, maramdaman ang hangin, at hayaan na ang tubig na dalhin ka kung saan ka mapunta. Kung stress ka, pagod, o parang hindi mo na kaya, gusto kong maalala mo tong lugar na to. Kahit hindi mo pa siya napupuntahan sa totoong buhay, kagaya ko. Isipin mo lang yung katahimikan, yung dahan-dahang paggalaw ng tubig, at yung pakiramdam ng pagiging malaya kahit saglit lang. Kasi minsan, hindi natin kailangang lumayo para makahanap ng kapayapaan. Kailangan lang nating huminto, huminga, at tandaan na hindi palaging kailangang mabilis. Hindi ka kailangang magmadali sa buhay. Ngayon, habang nandito tayo, kahit sa imagination lang, subukan mong pumikit. Huminga ng malalim. At hayaang gumaan ang pakiramdam mo. At kung sakaling bumalik ang bigat, tandaan mo na pwede mong balikan ang moment na to. Anytime. Ang daming bagay sa buhay na maaring magpabigat sa atin. Mga problema, stress, at mga bagay na hindi natin makontrol. Pero dito, ngayon, pwede mong bitawan yun. Hindi mo kailangang lutasin ang lahat ng problema mo ngayon. Minsan, sapat na ang huminga ng malalim, maramdaman mo ang hangin, at mapansin kung gaano kasimple at kaganda ang mundo. Minsan makikita mo rito mga pato na lumalangoy, na lumulutang at hinahayaan lang nila na dalhin sila ng tubig. At hindi sila nagmamadali. Ang simple ng buhay nila. Hindi sila nag-aalala kung saan sila pupunta. Basta lumulutang lang sila. Hinahayaan ng tubig na dalhin sila kung saan dapat. Minsan, baka ganun din ang kailangan natin. Baka kailangan mo lang huminto
kailangan mo lang magpahinga at magtiwala na dadalhin tayo ng buhay kung saan tayo dapat mapunta. Kung may mabigat kang dinadala ngayon, okay lang. Hindi mo kailangang bitawan ng biglaan. Pero baka pwede mong ilagay muna sa tabi. Just for now. Just for this moment. Pansinin mo yung paligid. Ang tubig. Ang langit. Ang hangin sa balat mo. Nandito ka. Safe ka. At okay lang. Kahit saglit lang. Kahit sandali lang. Hayaan mong gumaan ang pakiramdam mo. At kung sakaling bumalik yung bigat, tandaan mo ang moment na to. Pwede kang bumalik dito, kahit sa isip mo lang. Pwede mong panoorin ulit ang video na ito. Kasi minsan, ang kailangan lang natin ay isang paalala na pwede tayong huminga. Pwede tayong magpahinga. Pwede tayong maging payapa kahit saglit lang. Gusto ko lang sabihin na nandito ako para sa'yo. Hindi mo kailangang magpanggap na okay kung hindi ka naman talaga okay. Safe space to. Alam kong hindi madali ang pinagdadaanan mo. Hindi ko man mararamdaman ng eksakto kung ano yung nararanasan mo ngayon. Pero gusto kong malaman mo na naiintindihan kong mahirap ito para sa'yo. At hindi ka nag-iisa. Minsan, parang ang bilis ng mundo. Parang hindi mo na kayang huminga ng maayos dahil sa bigat ng nararamdaman mo. Pero okay lang na huminto sandali. Subukan mong huminga ng malalim. Inhale tayo ng mabagal. Tapos exhale. Ulit-ulitin mo lang yan hanggang matapos ang video na ito. Dahan-dahan lang. Tandaan mo rin, hindi mo kailangang solusyonan ang lahat ngayon. Isa-isa lang. Okay? Minsan, parang walang kulay ang mundo, hindi ba? Baka iniisip mong walang saysay ang lahat. Pero kahit hindi mo nararamdaman ngayon, kung sakali lang, gusto ko lang ipaalala sa'yo na may halaga ka. You are worthy enough. May mga taong nagmamahal sa'yo. At hindi mo kailangang labanan to mag-isa. May panic attacks ka ba? Okay lang. Hindi ka mapapahamak. Subukan mong ituon ang pansin mo sa isang bagay. Baka itong bangka. Baka itong ilog.
paligid, ang kamay mo, or kahit anong hawakan mo. Isa pa, subukan mong sabihin sa sarili mo, ligtas ako, lilipas din to. Ligtas ako, lilipas din to. Dahan-dahan lang. Okay? Hindi ka mahina. Kung kailangan mo ng tulong, hindi yun pagpapakita na mahina ka. Baka therapist, counselor, o kahit isang taong mapagkakatiwalaan mo ng iyong mga problema. Ito lang tandaan mo, okay lang na humingi ng tulong. Hindi yun kahinaan. Tandaan mo, di ka nag-iisa. At hindi mo kailangang solusyonan yan ng mag-isa. Hindi kita huhusgahan. Balik tayo sa ganda ng Beethorn. Kung papapansin mo, parang isang lugar to na galing sa mga fairy tale. Dati, ang mga bahay dito ay para sa mga magsasaka at mangingisda. Pero ngayon, isa na siyang perfect na lugar para magpahinga at makalimutan ang gulo ng mundo. Kasi minsan, kailangan natin ng ganitong klase ng katahimikan. Alam mo, ang tubig ay may kakaibang epekto sa atin. Kapag tinitingnan natin yung banayad na paggalaw niya, parang ipinapaalala sa atin na hindi natin kailangang maging matigas sa lahat ng bagay. Pwede tayong sumabay sa agos. Hindi yung agos na masama, kundi yung agos ng katahimikan. Hayaan ang buhay na dumaloy nang hindi natin laging nilalabanan. Damhin mo yung hangin. Presko, malinis, walang polusyon, walang bigat sa dibdib. Minsan, ito lang ang kailangan natin. Yung makalanghap ng sariwang hangin at maramdaman na buhay pa tayo. Tumingin ka sa paligid. Yung mga kahoy na tulay. Yung mga bahay. Hindi nagmamadali ang mga tao. At hindi nagmamadali ang oras dito. Parang sinasabi ng lugar na to, pwede mong i-slow down ang buhay mo. Hindi mo kailangang laging makipagsabayan sa bilis ng mundo. Madalas may makikita kang mga bulaklak sa paligid dito. Ang gaganda nila. Wala silang ginagawa kundi lumaki at mamulaklak sa tamang panahon nila. Hindi sila nag-aalala kung may nanonood o kung may nakakakita sa kanila. Basta namumukadkad lang sila. Sana ganun din tayo minsan.
na hindi natin kailangang pilitin ang lahat ng bagay, na hindi natin kailangang magpa-impress. Hayaan lang natin ang sarili nating lumago sa sarili nating panahon. Kung meron kang pinagdadaanan ngayon, tandaan mo ang moment na to. Kasi kahit anong bagyo ang dumaan, darating at darating ang panahon na magiging kalmado ulit ang tubig. At ikaw, magiging okay ka rin. Hindi mo kailangang padaliin. Huwag mong pilitin. Just breathe. Just be here. Just allow yourself to rest. Kailan ka huling huminto para lang maramdaman ang mundo sa paligid mo? Kailan ka huling umupo nang walang ibang iniisip kundi kung gaano kaganda ang isang simpleng sandali o isang bagay? Kung matagal na, baka ito na yung sign na gawin mo ulit. Kahit hindi dito sa Githorn, kahit sa sarili mong paraan. Kasi deserve mong magpahinga. Deserve mong maramdaman ang ganitong kapayapaan. Tingnan mo ang mga ibon. Hindi nila pinoproblema kung saan sila pupunta kinabukasan. Lumilipad lang sila. Humihinto kung gusto nilang huminto. At nagpapatuloy kapag handa na ulit. Sana ganun din tayo. Matutong huminto kapag kailangan. At magpatuloy kapag handa na. Ang buhay hindi laging tahimik tulad nito. Alam ko. Alam nating lahat yan. Minsan, may mga bagyo sa isip natin. Mga tanong. Pangamba. Takot na hindi natin laging maintindihan. Pero tandaan mo to. Kahit ang pinakamalakas na bagyo ay humihina rin. Kahit ang pinakamagulong tubig ay bumabalik sa pagiging kalmado. Tumingin ka ulit sa paligid. Lahat ng dito hindi nagmamadali. Ang mga puno, ang mga bulaklak, ang tubig. Lahat may tamang panahon para lumago, para magbago. Ikaw din. Hindi mo kailangang madaliin ang sarili mo. Hindi mo kailangang tapusin agad ang bawat laban. Pahinga ka muna. May oras din para dyan. Kapag masyado nang maingay ang isip mo, alalahanin mo ang moment na to. Isipin mo ang katahimikan ng tubig, ang dahan-dahang paggalaw ng bangka, at ang pakiramdam na kahit sandali, wala kang kailangang alalahanin. Kasi minsan, yan lang ang kailangan natin. Isang sandali ng kapayapaan para maalalang magiging maayos din ang lahat.
Noong unang panahon, ang Gaythorne ay isang maliit na fishing village. Ang mga kanal na nakikita natin ngayon ay hinukay yan ng mga sinaunang residente para makuha ang peat o isang uri ng uling na ginagamit nila noon. Pero ngayon, ang dating simpleng nayon ay isa ng perpektong lugar para magpahinga at iwanan ang stress ng buhay. May mga 170 wooden bridges dito. Kaya mga nakikita mong tulay na kahoy, isa lang yan sa napakaraming wooden bridges. Kaya kung titingnan mo, parang isang enchanted village ang dating. At ang mga bahay, halos lahat may bubong na gawa sa dayami. Isang tradisyonal na Dutch style na nagpapaganda lalo sa rustic charm ng lugar na to. Pero hindi lang ang ganda ang dahilan kung bakit perfect ang Gaythorne para sa relaxation. Sabi ng mga eksperto, ang presensya ng tubig ay may calming effect sa isip natin. Kapag nakikita natin ang tubig na dahan-dahang dumadaloy, parang pinapaalala sa atin na hindi natin kailangang laging magmadali. Kung iniisip mong bisitahin ang Gaythorne balang araw, best time ay spring at summer. Kasi puno ng bulaklak ang buong lugar. Pero kahit winter, maganda rin. Kapag nagyayelo ang tubig, nagiging parang fairy tale village to. Pwede kang mag-ice skating dito kung saan tayo nagbabangka ngayon. Pero kahit hindi mo mapuntahan sa totoong buhay, gusto kong tandaan mo tong lugar na to. Ang tahimik na tubig, ang malinis na hangin, at ang pakiramdam ng pagiging malaya kahit saglit lang. Kasi minsan, hindi natin kailangang lumayo para makahanap ng kapayapaan. Minsan, sapat na isiping may mga lugar na ganito. At may pagkakataon kang maramdaman ang ganitong klaseng katahimikan kahit sa puso mo lang. Ang mundo ay hindi titigil sa paggalaw. Pero hindi ibig sabihin na kailangan din nating laging makipagsabayan. Pwede tayong magpahinga. Pwede tayong maghintay. Pwede tayong maging tahimik sandali. Hindi mo kailangang sagutin lahat ng tanong ngayon. Hindi mo kailangang ayusin ang lahat agad-agad. Minsan sapat na ang tanggapin na hindi natin hawak ang lahat ng bagay. At okay lang yun. May mga bagay na kusa namang naaayos sa tamang panahon. Kapag pakiramdam mo, parang ang bigat ng lahat, subukang isara ang mga mata mo. Huminga ka ng malalim. Damhin mo ang hangin. Ang tibok ng puso mo. Umiiral ka. Nandito ka. At kahit hindi mo pa alam kung ano ang kasunod, sapat na nandito ka ngayon. Minsan, ang isip natin ay parang tubig sa maalong dagat. Magulo, hindi mapakali, puno ng kung ano-anong iniisip. Pero tulad ng alon, hindi naman yan magulo palagi. Darating ang panahon, babalik yan sa pagiging kalmado. Kaya kung naliligaw ka ngayon sa isip mo, tandaan mo lang, lilipas din to. Hindi lahat ng iniisip mo ay totoo.
Minsan, ang utak natin mahilig mag-imbento ng mga worst case scenarios na hindi naman mangyayari. Kapag napapansin mong nalulunod ka na sa sariling isip mo, subukan mong bumalik sa ngayon, sa mismong sandaling ito. Hindi sa nakaraan, hindi sa hinaharap, sa kasalukuyan lang. Dito lang. Hindi mo kailangang hanapin ang sagot sa lahat ng tanong sa isang pagkakataon lang o sa isang araw lang o isang gabi lang. Minsan ang sagot hindi hinahanap, kusang dumarating yan kapag handa ka na. Ang proseso ng pag-heal ay hindi palaging mabilis. Ang paghilom ay hindi rin laging pantay-pantay. May mga araw na parang ang gaan, pero may mga araw din na parang bumibigat ulit ang lahat. Okay lang yan. Hindi ibig sabihin na wala kang progress. Ang healing, hindi linyang diretso. Parang alon yan. Minsan mataas, minsan mababa, pero laging gumagalaw. Kung iniisip mong hindi ka sapat, gusto kong sabihin sa'yo, hindi totoo yan. Baka pagod ka lang. Baka nasanay ka lang na masyadong mahigpit sa sarili mo. Baka nakakalimutan mong yakapin ang sarili mo tulad ng pagyakap mo sa ibang tao. Hindi mo kailangang patunayan ang sarili mo sa kahit sino. Sapat ka na. Kahit ano pang iniisip mo. Sapat ka na. Kahit hindi mo pa nararating ang gusto mong parating. At higit sa lahat, mahalaga ka. Hindi dahil sa kung anong nagawa mo, kundi dahil ikaw ay ikaw. Kahit gaano man kahaba ang gabi, sisikat ulit ang araw. At ikaw din. Kahit gaano kabigat ang nararamdaman mo ngayon, darating din ang umaga kung saan mararamdaman mong mas magaan na ang lahat. Walang perpektong buhay, hindi laging masaya, pero ang mahalaga, patuloy tayong gumagalaw. Patuloy tayong umaahon. Kahit paunti-unti. Kung napapagod ka, pwede kang magpahinga. Pero sana, huwag mong isipin na hanggang dito ka na lang. Ang mundo, napakalawak pa. Marami ka pang makikita. Marami ka pang mararamdaman. Marami pang pagkakataon. Marami pang sandaling magpaparamdam sa'yo kung bakit sulit pa rin magpatuloy. You are enough. You are more than enough.